Hello, good morning. Andito na naman ako. Mag-share lang ako about sa DSA naman. Karaniwang tanong sa akin, ito, ano daw yung DSA? Ah, ito naman yung na-search ko lang sa Google. Ay, siya. Ngayon, ang pagkakaintindi ko na sa DSA about sa na-search ko is, DSA is, yan yung donor specific antibodies. Yan yung kapag kasi ah, mataas yung DSA ni recipient, pwede kasing yung antibodies ni recipient, ako kunyari, ako yung recipient, ako yung tumanggap ng kidney ni donor. Pwede niyang, yung antibodies ko, pwede niyang labanan or pwede niyang awayin yung kidney na ilalagay sa akin kasi hindi niya nakikilala yung bagong pumasok sa akin na organ. Hindi kilala ng katawan ko or ng antibodies ko yung ipapasok sa akin na organ. Kaya possible na awayin niya at i-reject niya. Yun ang pagkakaintindi ko. Ngayon, sa akin, sabi nga, sa DSA kasi sa kidney transplant, dahil nga under kami ng social service, hindi kami nakapasa ng SIPAC dahil ang required na PhilHealth is pasado ka na wala kang DSA, yung si recipient. Covered ng PhilHealth kapag uh, nakita sa'yo na nakita nakita sa laboratory mo na wala kang DSA. Yun, covered nila yun. Zero billing ka pagdating sa transplant or sa mismong operation. Pero pero pag hindi ka nakapasa, magbabayad ka ng 400 plus thousand doon. Sa case namin, hindi kami nakapasa. Kaya nagbayad kami. Pero yung halos kalahati din doon ay nakobera naman ng GL or guarantee letter na nagamit namin or nakuha naming tulong sa mga senator, governor, sa mga namumuno sa ating bayan. Pero yung doctor's fee is hindi siya covered dahil nga syempre ano yun, doctor's fee yun. Tapos sa akin, dahil nga may DSA ako, ang ginawa sa akin, dahil high risk ako, dahil nga may mataas yung, may antibodies ako, hindi naman ganun sobrang kataasan, dahil nasa level pa rin ako ng 20% below, sa akin kasi 14%. May ginawa sa akin before operation, di ba? Kaya inadmit ako ng mga 2 days before ako operahan. May ininject sa akin na rituximab and Ratgi. Ayun yung, dahil mataas yung antibodies ko, pinababa niya muna yung antibodies ko para kapag dating sa operation, mababa yung antibodies ko, tanggapin niya yung kidney na nilagay sa akin nung inoperahan ako. Dahil yun nga, dahil nga ganun nangyari, inenjekan ako noon. Ang naging side effect sa akin medyo parang groggy ako na nahilo ako tapos medyo mahapdi siya. Pero kaya naman. Ang iisipin mo lang is matuloy yung operation mo kaysa sa hindi, di ba? Hindi naman ganun ka ano yung epekto niya. Kasi yun nga, marami nagchat sa akin, Ma'am, ano po yung DSA? Bakit po hindi kayo nakapasa sa SAPAC? Yun nga, inisa-isa ko naman silang sagutin sa mga tanong nila. Hanggat kaya ko namang sagutin or may idea ako, sinasagot ko. Pero pag wala akong idea or hindi ako ganun sure sa nalalaman ko, sinasabi ko sa kanila na magtanong-tanong sa mas matatagal ng kidney transplant. Ako naman din kasi nakabase lang din ako sa mga sinasabi ni Nefro ko, napapag-aralan ko kay Google, or mga nababasa ko sa kidney transplant group namin, sa mga GC, sinishare ko lang din sa iba. Yun lang. Nagsishare lang din ako about sa mga nalalaman ko. Thank you. Laban lang sa ating mga taga-post Katie, at least back to normal na tayo.